Pakinggan po natin si Ma'am Elizabeth Zimmerman sa kanyang update no kay PRRD at sa kanyang siguro sa message ni PRRD para sa mga Pilipino. Nga pala, hindi ko masyadong na-elaborate yung tampo. Yung pagtatampo, no? Bago natin pakinggan si Ma'am Elizabeth Zimmerman, ginawa kasi ni Tatay Digong ang lahat. 'Di ba? Pinilit niya sigurong i-resist yung temptation ng kasi nasa power ka eh. Marami ring gustong kumaibigan sa iyo, tama? Marami ring gustong manuhol. Matter of fact, may nagsabi po na may balita rather na may gustong magbigay kay PRRD ng private plane. Regalo. Hindi po yan imposible mga kababayan. Si Arroyo nga pumunta laang sa pagawaan diyan sa ano ba yan, sa Binyang, right? Sa Mamplasan ba yan, may pagawaan dyan ng kotse. Dumalaw lang siya, may regalong kotse. And even ang mga presidente pa pumupunta sa ibang bansa for state visit, di ba, nagre-regalo ang mga leaders, mga hari at reyna, prime minister, presidents, nagre-regalo. Kung makakapunta po kayo ng Malacanang, makikita nyo doon 2 rooms in Malacanang, ay puro regalo kay PRRD. Of all the presidents na nagkaroon ang Pilipinas, si PRRD ang may pinakamaraming regalong natanggap. Pero nandyan yan sa Malacanang. And it's owned by the Filipino people. Hindi pag-aari ni PRRD. Ang lalaking mga jade, mga ate at kuya. I think may mga ginto din doon, may mga paintings at kung anek pang regalo, no? Memorabilia kay PRRD tuwing dumadalo sa ibang bansa. Ganon siya kapopular, ganon siya highly appreciated. He did everything he could to resist temptations and whatnot, di ba? Ang pagiging maluho, he could have lived like a royalty, pero ang narinig yun naman kay Doc Lorraine Badoy, ang kinakain lang sa palasyo, di ba? Galunggong, munggo, ang panghimagas ay turon. Simple, payak, kasi nga pera ng taong bayan. Nalagay din sa alanganin ng buhay ni PRRD, humantong pa yun sa panahon na gumagamit na po ng bulletproof glass kapag nagsasalita in public, di ba? Kasi nga may balak ng sniper kay PRRD. So, lahat na lang ginawa na ni Tatay Digong para umayos ang Pilipinas, and despite na sumabog ang bulkan, noong kanyang panahon, noong kanyang administrasyon from 2016 to 2022, sumabog po ang bulkan ng mga 2020. Year 2020, mga kababayan, Bulkan Taal. And then, yun din yung taon na nag-face mask tayo, nag-face mask na kami noon dahil nga puro usok sa amin ng bulkan, di ba, puro abo. And then, kasunod noon, pandemic. But despite that, naramdaman natin na mabuti yung ating leader, na parang meron tayong tatay, may nagmamahal, 'di ba? Hindi tayo pinababayaan. Tumahimik ang mga barabarangay natin, komunidad, dahil natakot ang mga adik, kusang sumuko, tumigil, nagtabaan, 'di ba? Hinabol namang talaga ang mga sindikato ng droga, pero ngayon, kumusta kayo diyan? Balik na naman kayo sa pag-aalala na maho-hold up kayo ng mga adik sa daan or what? 'Di ba? Ang lala ng krimen, syempre hindi binabalita ng media, alam niyo naman, kasabwat. So ginawa ni Tatay Digong ang lahat para umayos ang Pilipinas at marami siyang nasagasaan, 'di ba? Pero ngayon, 4 na buwan na siyang nakakulong, daig pa niya ang naparusahan na or guilty na sa akusasyon sa kanya. Walang kumikilos for him. Yung araw na binitbit yan, dapat kumilos na agad ang mga Pilipino. Wala. Alam niyo mga atit kuya, ma-share ko lang sa inyo bago natin i-play yung video ni Ma'am Elizabeth Zimmerman. Nung pinakulong si PRRD nung March 11, nung mga sumunod na araw, naramdaman na ng karamihan na magkaka-people power. Even nung mga vloggers na hindi naman talaga sila politics ang content. One of them is Thailand girl, na comedy lang naman yung content yun. Ewan ko, kilala nyo yun. Isang kauri ko rin. Patawa lang yung content niya, pero nung kinidnap si PRRD,
parang alam niya na ano, na nagbibiro-biro na siya eh. Marami yan. Pati si si Telma ba yun? Si Telma, isang magandang Becky rin na comedy lang, na parang nagbibiro sila, makapagbenta kaya ng mga ano ba yun, yung rechargeable na yung Jisoo fan, yung portable na electric fan na hawakan ng kamay, kasi for sure maraming bibili nito sa EDSA. Ganun sila. Kasi mainit, magdadagsaan daw ang tao, something, no? So, magbenta tayo doon ng mga Jisoo fan, ganyan. O kaya mga sunblock, kasi yung mga tao magtitigil sa kalsada, ganun, Ganun yung mga nila, yung mga sinasabi nila sa kanilang content. Ramdam nila na, or maybe they were expecting, they were anticipating na kikilos ang taong bayan dahil ginanon si Tatay Digong. Okay? Sino pa tong vlogger na nag-interview kay Kitty Duterte din? Na I think taga Davao yan or Bisaya rin. Nasa dulo ng dila ko yung pangalan. 'Di ba? Ganun na rin ang iniisip nila, parang magkakaroon ng people power. At kung sino-sino pa mga vloggers, pati yung babae, si Pamulaklakin, sino siya? Yung Rosmar, yung may mga beauty products, si Rosmar. Oh, pati yun, nag-express ng support kay PRRD. Anda yung mga vloggers na iba ang content, hindi about politics, nag-react sa ginawa kay PRRD. Pero walang kumilos. Kumilos kami nung November for VP Sara dahil inapi-api si VP Sara. Tama? Ang reason ng pagbaba namin at pagdami ng tao sa EDSA nung November ay dahil winalanghiya si VP Sara sa loob ng House of Representatives, pinatayan ng ilaw, parang papasukin yung kwarto na pinagkulungan kay Attorney Zulaika Lopez, mabutit nandun si VP Sara, baka kung wala yan, chinugi na yan doon, palalabasin na, inatake lang sa puso or what. Dahil sa ginawang yung kay VP Sara, dumami kami sa EDSA. Ganun pa lang ang ginawa sa Vice President. Pero nung si Tatay Digong, hindi natin yan lahat sukat akalaing mangyayari. Nabitbit. Walang pumigil. Walang naglakas loob humarang. Hindi sasama ang loob ng matanda. Mahirap mamuhay sa abroad, mga ate at kuya. Ako kabata-bata ko, tinatalo ako ng lungkot. Yun pa kaya na may mga iniinda sa katawan? Alam yan ng mga OFWs, lalo kapag sobra kayong attached sa family nyo, wala lang talaga kayong choice. Dahil kung sa Pilipinas kayo, walang trabaho, or kung meron man ang liit ng sweldo, kaya kayo nag-abroad. Ang hirap ng sitwasyon natin abroad, pero tinitiis natin sa ngalan ng hanap buhay. Okay? Para lang makapag-provide sa mga mahal natin sa buhay. Yun pa kayang ganun ang edad? Hindi ba yun maiinip? Hindi ba yun mag-iisip paano na lang kung atakihin ako dito? Maraming iniinda sa katawan. Tapos walang kumikilos. Kaya nga sinasabi yung cremation, mga kababayan, and let's listen to that in few minutes. Dahil nga masama ang loob niya, di ba, nabanggit ko na yan noon, uuwi niyo ako sa Pilipinas kung kailan bangkay na ako? Gusto niyong iuwi ang bangkay ko para kunwari makikipaglamay kayo? Okay, makikipaglamay kayo, hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko makauwi ng Pilipinas habang may hininga pa ako. Pwes kung wala kayong magagawa, kahit sino sa inyo, hanggat walang ginagawa ang ordinaryong tao, ang mga nakinabang kay PRRD, ang mga nagsipagyamanan, ang mga sipsip, hanggat wala kayong ginagawa, ay, kung dito rin lang ako mamamatay, wag nyo akong iuwi sa Pilipinas, sunugin nyo ang bangkay ko, itapo nyo sa dagat, ewan ko lang, kung hindi nyo kagatin ang inyong mga siko sa pagsisisi. Tama? Okay, let's listen to Ma'am Elizabeth Zimmerman po. Ikaw, ma'am, sorry, ma'am, do you have a message to the Filipino people, ma'am? Yeah. I think what is happening in the Philippines, and I think you have also read the news. Yeah. I hope the Filipino would
do something about it. You know? It is you. It is you, the masa. Tayo. Can do something. It's not us. It's not us. Yun. You. That's why I'm so happy that you are here. Talagang, we are grateful. We are grateful for you. Tayo ang kikilos. Nasasangkot na sa kahihiyan ang pamilyang namumuno sa Pilipinas. Pinagdududahan ng mga nyodik. May namatay pa sa US na binitbit ng babaeng ahas at ang kinamatay ay ang pagiging nyodik. Papayag kayong ang namumuno sa inyo ay nyodik. Ang nagpapatakbo ay nyodik. Ang budget ngayong taon dyan sa Pilipinas ay most corrupt budget, ang daing blanco. Trillion next year, dadagdagan na naman, patataasin palalo, walang projects. Papayag kayong ang pera ng Pilipinas, ang pera ng mga Pilipino ay nanakawin lang. Wala kayong gagawin. Tao ang kikilos, hindi ang pamilya Duterte. Hindi sila powerful. Although nasa posisyon si VP Sara, pinipilayan, binabawasan ang budget. Hindi mayamang angkan ang mga Duterte. Okay? Hindi nila kayang banggain ang may hawak ng pera natin, ang may hawak ng kapangyarihan. Siguro kung bababa kayo sa kung saan man, tapos hindi kayo aalis, kung ilang araw na kayo dyan, tapos dumarami kayo, hindi naman siguro kayo titiisin ni VP Sara. Pupuntahan din naman siguro niya kayo. Kung hindi nga lang nakulong si PRRD, di ba? At kung kayo ay bumaba sa kakalsadahan, sigurado sasama yan sa inyo. At mananawagang bumaba na ang mga adik sa palasyo ng Kamangyang. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.